Kung may itinuturing na mother ang mga hairstylist sa Pilipinas, walang iba kundi si Mother Ricky Reyes. Mother Ricky, ano ang sikreto para maging successful ka sa larangan ng hairstyling? You got to be good artist. You should learn what your work is. Dapat you take it as a science, not as a gusto mo lang mag-style. Dapat scientifico ka, inaaral mo what to come and what more to come in the next 5 years. Dapat pinoprograma mo yung dapat mangyari. So masasabi ba, Mother Ricky, na kabisado mo ang buhok? Definitely. Like, hair is my life. You know, so I breathe hair. And probably I will die with hair. Hindi ka nagsasawa na araw-araw ang hawak mo ay mga buhok? Oh, no. I love my work so much. I never get tired because I do so many things in my life. Pero kamakailan lang, tila biniro ng kapalaran si Mother Ricky. Natuklasang meron siyang pambihirang sakit sa mata, ang reading eye epilepsy. Kapag umatake raw ito, umiikot ang kanyang paningin hanggang sa mawalan siya ng malay. At mahigit 50 lang ang merong ganitong kaso sa buong mundo. Mother Ricky, meron daw kayong rare eye disease? It's a form of allergy. They call it the reading eye epilepsy. Na kung saan, pagka nagbabasa ako ng husto at napapagod na yung mata ko, gumagalaw yung mga jaws kong ganyan, yung dila ko gumaganyan, and my eyes ay naduduling ako. So I'm asking my neurologist, what medicine should I take to prevent this? There's none. Walang medicine. It's just, you should learn how to manage yourself. Ibig sabihin, pag nagbabasa ka at medyo gumaganyan yung mata ko, tumigil ka. Hindi ho naapektuhan nito yung trabaho nyo na pag-hairstyle? It's only for reading. Pagka nagbabasa ako na matagal, kasi I don't know why I love to read so much, you know. Before, I used to read 7 newspapers a day. Ngayon, 3 na lang, scan na lang, hindi ko na binabasa. Sa pamamagitan lang ng gunting at suklay, nabibigyan nila tayo ng bagong ayos at personalidad. At sa tuwing napupuri ang ating magandang gupit, sila ang mga dapat pasalamatan. Hawak nila ang sikreto ng kagandahan at kagwapuhan ng mga sikat. Pabor ka ba o kontra sa kung anumang isyong pinag-uusapan ng bayan? Dapat buksan ang isip at pakinggan ang bawat panig nang sa gayon makapagpasya ng mas mahusay. Para po sa feedback at story suggestions, pwede nyo kaming i-email o puntahan sa aming webpage o sundan sa aming Twitter at Facebook accounts. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.